Agad namang pinatahimik ng Saintes ang mga nagkakagulong ligaw na cultivators nang magsalita ito mula sa loob ng chamber. Ipinaliwanag niya na ang pustahang magaganap ay isa ng tradisyon ng Trading Alliance na isinasagawa sa tuwing nagbubukas ang Marshall Serendipity Pavilion sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang paghahanda ay inilabas nila ang isang pambihirang mirror artifact na may kakayahang ipakita ang lahat ng nangyayari sa loob ng Marshall Serendipity Pavilion. Matapos may handa ang artifact ay inanunsyo ng Trading Alliance na maaari nang magsimula ang lahat sa paglalagay ng kanilang mga pusta. Isa-isang ipinakilala ang mga kalahok kasama ang kanilang mahahalagang impormasyon. Mula sa Mystic Spirit Sect ay sina Qin Yan, Mo Exishan, at Hulong na pawang nagtataglay ng martial spirits na hindi lalampas sa 9th grade yellow rank. Sa kinatawan naman ng Flame Sect ay si Wei Hao na may 10th grade yellow rank martial spirit at half Xiantian realm cultivation. Mula sa Qindian Sect ay si Wang Rong na nagtataglay ng 9th grade yellow rank martial spirit at si Chen Suer na may 8th grade yellow rank martial spirit. Ang huling grupo ay nagmula sa Flying Sword Sect kung saan kabilang sina Zhang Tian at Huang Kei na kapwa nagtataglay ng napakataas na martial spirit habang ang isa sa kanila ay isa ng tunay na Xiantian realm cultivator. Dahil sa impormasyong iyon ay nagsimulang timbangin ng mga cultivators kung sino ang nararapat nilang suportahan. Hindi nagtagal ay opisyal nang binuksan ang pustahan kaya sunod-sunod na naglagay ng kani-kanilang pusta ang mga cultivators. Mula sa mga sigawang naririnig sa paligid ay madaling mapansin sina Wei Hao at Huang Kei ang may pinakamaraming tumataya. Halos wala namang nagtangkang pumuste kay Qin Yan dahil para sa karamihan ay napakaliit ng tsansa nitong manalo sapagkat isa ito sa may pinakamababang antas ng martial spirit sa mga kalahok. Para naman kay Elder Fang ay imposible talagang magtagumpay ang ating bida dahil sa loob ng Martial Serendipity Pavilion ay talento lamang ang tunay na sukatan at hindi ang lakas ng background o ng mga taong sumusuporta sa isang cultivator. Nang maisara ang pustahan ay agad na inactivate ng Trading Alliance ang Mirror Artifact. Kaagad na lumitaw sa ibabaw nito ang malinaw na imahe ng lahat ng kalahok na nasa loob ng Martial Serendipity Pavilion kaya kitang-kita ng mga cultivators sa labas ang bawat kilos ng mga ito. Sa loob ng pavilion ay maingat na nagpatuloy sa paglalakad ang mga kalahok habang hinihintay ang unang pagsubok. Bigla silang nakaramdam ng papalapit na aura kaya sabay-sabay silang huminto at ibinuhos ang kanilang atensyon sa direksyon nito. Ilang sandali pa ay lumitaw ang isang payat at hindi katangkarang matanda na agad nagpakilalang examiner ng unang round. Habang nagsasalita ito ay dahan-dahan itong lumapit sa isang malaking itim na bato at ipinakilala iyon bilang potential stone. Ayon sa kanya ay taglay ng artifact na iyon ang kakayahang sukatin ang potensyal ng isang martial artist at ipakita kung hanggang saan ang maaari nitong marating sa hinaharap. Kinakailangan lamang ipatong ng bawat kalahok ang kanilang kamay sa ibabaw ng bato upang maisagawa ang pagsusuri. Dahil sa paliwanag na iyon ay hindi napigilan ng mga kalahok na mamangha sapagkat malalaman na nila agad kung sino ang may pinakamataas na potensyal sa kanilang lahat. Ipinaalam din ng examiner na ang tanging makapapasa sa unang round ay ang mga makaaabot sa antas ng Emperor Light na isang antas na sumisimbolo sa potensyal na maging Martial Emperor balang araw. Dagdag pa niya na ang may pinakamataas na potensyal ay hindi lamang makapapasok sa susunod na round kundi makatatanggap din ng isang espesyal na gantimpala mula sa Martial Serendipity Pavilion. Ngunit bago tuluyang simulan ng pagsusulit ay muli nitong ibinaling ang kanyang tingin sa mga babaeng kalahok sabay may ngisi itong nagsabi na kung papayag ang mga ito na mapalapit sa kanya o kahit halikan lamang siya ay dodoblihin pa niya ang kanilang matatanggap na gantimpala. Sa kahindik-hindik naman na biro ng matanda ay sabay-sabay na napaatres ang mga babaeng kalahok habang mahigpit nilang niyayakap ang kanilang sarili at iniiwasan ang malisyosong examiner. Maging ang mga lalaking kalahok ay hindi rin natuwa sa sinabi ng matanda at agad nilang ipinahayag na hindi makatarungan ang patakaran nito dahil tila pabor lamang iyon sa mga kababaihan. Ngunit sa halip na seryosohin ang kanilang reklamo ay malakas lamang silang tinawanan ng matanda. Sarkastiko pa nitong sinabi na kung ayaw nila sa kanyang pamamalakad ay wala rin naman silang magagawa dahil sa loob ng Martial Serendipity Pavilion ay siya lamang ang may karapatang gumawa ng mga patakaran. Wala naman ang nagawa pa ang mga lalaking kalahok kundi lunukin ang kanilang galit sapagkat alam nilang walang saysay ang makipagtalo pa sa isang matandang ubod ng kalibugan.
Nang matapos ang pang-aasar nito ay agad nitong inutusan ang lahat na maghanda dahil sisimulan na ang unang round ng trial. Sa kabilang banda naman ay muling nagsalita ang Saintess mula sa loob ng chamber at tinatanong niya ang mga cultivators sa labas kung mayroon pa bang nais humabol sa pustahan. Ipinaalala niya na sa oras na magsimula na ang unang round ay hindi na maaaring maglagay pa ng anumang pusta. Agad naman na nagsiksikan ang mga cultivators na hindi pa nakakataya upang hindi nila mapalampas ang pagkakataong manalo. Pati si Elder Fang na kanina patahimik na nagmamasid ay tuluyan ng nakisali sa pustahan at walang pag-aalinlangang tumayan ng 2,000 Martial Emperor Pills kay Huang Ke. Nang makita naman iyon ng dalawang elder mula sa Flying Sword Sect at Xindian Sect ay napilitan na rin silang makisali kaya kapwa sila tumayan ng tig-5,000 Martial Emperor Pills sa kani-kanilang mga disciples. Lalong uminit ang paligid nang makita ng mga cultivators ang laki ng mga pustang inilalabas ng 3 elders kaya marami ang lalong naengganyong sumugal. Habang abala ang lahat ay napansin nilang si Elder Zhang na lamang ang natitirang elder na hindi pa tumataya at kitang-kita sa kanyang mukha na wala siyang balak makisali kaya sabay-sabay siyang binigyan ng mapanudyong tingin ng 3 elders. Sa panggigipit naman ng mga ito ay napilitan na rin si Elder Zhang na maglabas ng 5,000 Martial Emperor Pills bilang pusta kay Qin Yan. Sa kanyang isip ay napakaliit ng tsansa nilang manalo ngunit bilang kinatawan ng Mystic Spirit Sect ay wala siyang ibang pagpipilian kundi panindigan ang kanilang dangal. Matapos ang maikling kaguluhan sa labas ay muling bumalik ang lahat ng atensyon sa nangyayari sa loob ng Martial Serendipity Pavilion. Nagsimula na ang unang round at ang unang tatawagan ay isang babaeng disciple ng Xindian Sect. Ngunit bago pa man ito makalapit sa Potential Stone ay muli na namang inalok ng malibog na matanda ang isang disciple na babae sabay nangako itong dodoblihin daw talaga niya ang gantimpala kapalit lamang ng isang halik. Hindi naman pinansin ng disciple ang kahihiyang alok at diretsyo lamang siyang naglakad patungo sa Potential Stone. Pagdating sa harap ng artifact ay agad niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw nito at sa isang iglap ay nagliwanag ang bato at naglabas ng Emperor Light Hudyat na taglay niya ang potensyal na maabot ang Martial Emperor Realm sa hinaharap. Nang makita ang resulta ay tahimik na umalis ang babae sa harap ng Potential Stone pero hindi pa rin tumigil ang matandang examiner sa pangungulit at muli na naman siyang inalok ng dobleng gantimpala. Sa kabila ng paulit-ulit nitong pang-aakit ay nanatiling matatag ang babae at hindi man lamang ito lumingon. Makalipas ang ilang sandali ay isa-isang sumunod ang iba pang kalahok sa pagsusulit at halos pare-pareho lamang ang kanilang naging resulta. Pawang Emperor Light lamang ang lumabas sa Potential Stone kaya hindi maitago ng matandang examiner ang kanyang pagkadismaya. Para sa kanya ay napakababa ng potensyal ng mga naunang kalahok kaya nakakaramdam na siya ng pagkabagot. Ilang sandali pa ang lumipas ay dumating na rin ang pagkakataon ni Huang Ke at kitang-kita sa mukha ng mga disciples ng Flying Sword Sect ang kanilang matinding kumpiyansa dahil naniniwala silang makapagtatala ito ng napakataas na potensyal. Maging si Huang Ke ay puno rin ng tiwala sa sarili kaya walang pag-aalinlangan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng Potential Stone. Sa mismong sandaling dumampi ang kanyang palad ay biglang nagbago ang kulay ng liwanag na inilabas ng artifact at sa halip na Emperor Light ang lumitaw ay isang mas makapangyarihang Ancestor Light ang sumiklab mula rito. Agad na namangha ang lahat ng cultivators na nanunood mula sa mirror artifact dahil nangangahulugan iyon na taglay ni Huang Ke ang potensyal na maging isang Martial Ancestor Realm sa hinaharap. Isang antas iyon na itinuturing na tugatog ng kapangyarihan sa buong Luhi Kingdom kaya mukhang maganda raw itong kapalaran. Labis namang natuwa si Elder Fang nang makita ang resulta ng kanyang disciple kaya agad niyang sinamantala ang pagkakataon upang sarkastikong asarin si Elder Zhang. Mayabang nitong sinabi na umaasa siyang mahihigitan ni Qin Yan ang naging potensyal ni Huang Ke. Bumalik ang tagpo sa loob at bagamat hindi gaanong mataas ang tingin ng matandang examiner sa potensyal na maging Martial Ancestor ay binati pa rin ito si Huang Ke bilang unang kalahok na nakapagtala ng pinakamataas na potensyal sa pagsusulit. Kaagad namang sumunod si Wei Hao para sumubok kagaya ni Huang Ke ay makikita sa kanyang mukha ang matinding kumpiyansa at tila naniniwala siyang madali niyang mahihigitan ang naging resulta ng kanyang karibal. Paglapit naman ni Wei Hao sa Potential Stone ay agad niya itong hinawakan ng walang pag-aalinlangan at sa umpisa ay kaparehong liwanag lamang ng Ancestor Light ang nakuha niya. Labis namang namangha ang mga nakasaksi sa resulta ngunit hindi pa pala roon nagtatapos ang lahat.
Bigla na lamang muling nagbago ang liwanag na inilalabas ng potential stone at unti-unti itong naging mas maliwanag kaysa sa naunang ancestor light. Kasabay nito ay isang napakalakas na enerhiya ang bumalot sa buong lugar kaya agad na natigilan ang lahat ng kalahok. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan ng huminto ang pagbabago ng liwanag at isang mas mataas na antas ang sumambulat sa harapan ng lahat. Isa itong Dominator Light na sumisimbolo sa potensyal na maging isang Martial Dominator Realm sa hinaharap at nang makita iyon ng lahat ay halos hindi sila mga makapaniwala dahil sa buong Luhe Kingdom ay walang makikitang may ganong antas. Maging ang matandang examiner ay seryosong minasdan ang liwanag bago tuluyang kinumpirma na isa nga itong tunay na Dominator Light. Dahil dito ay binati niya si Wei Hao at inaming hindi masama ang naging resulta nito kumpara sa mga naunang kalahok. Gayunpaman ay binalaan pa rin niya ang binata na huwag maging kampante dahil napakahirap pa ring maabot ang Martial Dominator Realm kahit taglay nito ang ganoong potensyal. Maging ang Trading Alliance ay hindi na napigil ang humanga sa ipinakita ni Wei Hao. Ayon pa sa Saintes ay hindi niya inaasahang may isang kalahok na magtataglay ng potensyal na umabot sa Martial Dominator Realm. Idinagdag pa niya na kung pagbabatayan ng mga resulta sa ngayon ay si Wei Hao na ang may pinakamalaking tsansang manalo sa unang round dahil wala na siyang nakikitang kalahok na makahihigit pa sa Dominator Light nito. Agad namang nagsaya ang mga cultivators na tumaya kay Wei Hao dahil alam nilang napakalaki na ng kanilang tsansang manalo. Sa kabilang banda ay nagsisi naman ang mga pumusta kay Huang Ke dahil nasayang nila ang pagkakataong suportahan ang mas malakas na kalahok. Labis din ang kasiyahan ng elder ng Flame Sect kaya agad nitong ipinagmalaki na siguradong ang kanilang Young Master ang magiging kampyon sa unang round. Samantala si Elder Fang na kanina'y puno ng kumpiyansa ay biglang nainis gayong hindi lamang siya natalo sa pastahan kundi nadagdagan pa ng isang napakalakas na henyo ang Flame Sect na maaari nilang maging pinakamalaking kalaban sa hinaharap. Si Elder Zhang naman ay tuluyan ng nawala ng pag-asang manalo sa pustahan gayong sa kanyang isip ay tila nasayang na lamang ang 5,000 Martial Emperor Pills na kanyang itinaya kay Qin Yan. Sa sobrang saya ni Wei Hao ay agad nitong niyakap si Wang Rong at buong yabang na sinabing tama ang naging desisyon nitong piliin siya kaysa kay Huang Ke. Para sa kanya ay kitang-kita na ngayon kung sino ang tunay na pinakamalakas dahil si Huang Ke ay hanggang Martial Ancestor Realm lamang samantalang siya ay may potensyal na maging isang Martial Dominator Realm. Hindi naman natuwa ang matandang examiner sa kanilang paghaharutan kaya mabilis niyang ibinaling ang kanyang pansin sa mga disciples ng Mystic Spirit Sect na hindi pa sumusubok sa Potential Stone. Sinamantala naman ni Huang Ke ang pagkakataon upang muling latiin si Qin Yan kaya malakas niya itong inudyukan na sumubok na rin upang makita ng lahat ang tunay nitong potensyal. Hindi rin nagpahuli sina Wei Hao at Wang Rong at pareho nilang inesor si Qin Yan habang sarkastikong sinabi na umaasa silang mahihigitan nito ang Martial Dominator Realm gayong dalawa pang araw ang Martial Ancestor Realm Masters nito. Dahil naman sa walang tigil na pang-aasar ng tatlo ay hindi maitago ng mga kasamahan ni Qin Yan ang kanilang pagkainis. Gayunpaman ay wala silang maisagot dahil batid nilang napakataas nga ng potensyal na ipinakita ni Wei Hao. Si Qin Yan naman ay hindi pinansin ang mga pangungutya ng mga hangal at tahimik na lamang siyang lumapit sa Potential Stone. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw nito subalit laking gulat naman ng lahat ng walang anumang reaksyong ipinakita ang Potential Stone. Lumipas ang ilang sandali ngunit nanatili pa rin itong walang inilalabas na kahit katiting na liwanag kaya maging si Qin Yan ay napakunot noo sa nangyari dahil hindi niya inaasahang magiging ganoon ang resulta. Nakangiti namang sinabi ng matandang examiner na mukhang wala nang dapat pagtalunan pa dahil malinaw na si Wei Hao na ang panalo sa unang round. Gayunpaman ay hindi pumayag si Qin Yan at mahinahon niyang hiniling na bigyan siya ng isa pang pagkakataong subukan ang Potential Stone. Wala namang nakitang problema sa hiling ni Qin Yan kaya mabilis din na pumayag ang matanda. Sa isip ni Qin Yan ay imposibleng wala siyang makuhang resulta dahil ang kanyang Divine Battle Spirit ay nasa 10th grade yellow rank na at patuloy pang lumalakas. Dahil dito ay napagtanto niyang maaaring hindi kayang sukatin ng Potential Stone ang tunay niyang potensyal kaya nananatili itong walang reaksyon. Muli niyang ipinatong ang kanyang kamay sa bato ngunit kagaya ng nauna ay wala pa ring nangyari. Sa mga puntong iyon ay nagsimula ng pagtawanan ng maraming kalahok ang ating bida at inakalang wala man lamang itong potensyal na maging isang Martial Emperor Realm expert.
Gayunpaman ay hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Qin Yan at muli niyang hiniling sa matandang examiner na subukan pa nilang muli. Ngunit sa ikatlong pagkakataon ay wala pa ring nagbago kaya muli na naman siyang nakiusap. Subalit sa sandaling iyon ay nawalan na ng pasensya sina Wei Hao at Wang Rong kaya galit na nilang sinigawan si Qin Yan para sabihing tumigil na ito dahil nagsasayang lamang siya ng oras ng lahat. Pero hindi pa rin natinag ang ating bida at ipinagpatuloy ang kanyang pagsubok. Dahil naman sa paulit-ulit na pagsuway ni Qin Yan ay tuluyan ng nainis ang matandang examiner kaya agad itong nagpakawala ng napakalakas na pressure sabay binalaan si Qin Yan na kung hindi ito titigil ay mapipilitan siyang pumaslang ng kalahok. Pero pagkatapos pa lamang magbanta ng matandang examiner ay bigla na lamang humalakhak ng malakas si Qin Yan dahilan upang mapatingin sa kanya ang lahat ng naruroon. Labis namang nagtaka ang matanda sa naging reaksyon ng ating bida kaya agad niya itong tinanong kung ano ang dahilan ng pagtawa nito sa gitna ng ganoong sitwasyon. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Qin Yan bago niya itinuro ang potential stone sa kanilang harapan. Malamig niyang sinabi na ang batong iyon ay isa lamang palamuti dahil wala itong kakayahang sukatin ang tunay na potensyal ng isang martial artist. Idinagdag pa niya na walang anumang nilalang o artifact sa mundong ito ang maaaring makaalam kung hanggang saan ang mararating ng isang nilalang sa hinaharap. Para kay Qin Yan ay ang kinabukasan ng bawat nilalang ay nakasalalay sa sarili nitong mga desisyon at determinasyong patuloy na lumakas. Dahil dito ay buong diin niyang ipinahayag na hanggat hindi nawawala ang kanyang kagustuhang umangat ay mananatiling walang hangganan ang kanyang potensyal. Pagkasambit ni Qin Yan ng mga salitang iyon ay isang himala ang biglang naganap. Ang potential stone na kanina pa walang anumang reaksyon ay kusang naglabas ng napakalakas na liwanag na ikinagulat ng lahat. Patuloy na lumalakas ang ningning nito hanggang sa halos mabulag ang matandang examiner sa sobrang tindi ng liwanag. Nang bahagya itong humupa ay agad niyang pinagmasdan ang resulta at napagtantong isa iyong Dominator Light na kaparehong antas ng nakuha ni Wei Hao. Dahil dito ay parehong natigilan sina Wei Hao at Huang Kei gayong hindi nila inasahang magtataglay rin si Qin Yan ng potensyal na maging isang martial dominator realm sa hinaharap. Maging ang mga cultivators na nanunood mula sa labas ay naguluhan sa kanilang nasaksihan sapagkat kitang-kita nilang ilang ulit na walang naging reaksyon ang potential stone sa mga naunang pagsubok ni Qin Yan. Nang tanungin nila ang matandang examiner kung ano ang nangyari ay wala rin itong maibigay na paliwanag dahil ngayon lamang sa buong buhay niya nasaksihan ang ganitong pangyayari. Hindi naman matanggap ni Huang Kei ang resulta kaya agad nitong pinagbintangan si Qin Yan na nandaya at may ginawang paraan upang manipulahin ang potential stone. Para sa kanya ay imposibleng makakuha ng Dominator Light ang isang taong nagpakita lamang ng 8th grade yellow rank martial spirit. Pati si Wei Hao ay sumang-ayon sa paratang at mariing sinabi na dapat umamin si Qin Yan sa kanyang pandaraya kung ayaw nitong managot sa kanya. Ngunit sa halip na magalit ay bahagyang ngumiti si Qin Yan at muling ipinatong ang kanyang kamay sa potential stone. Sinabi niyang maging shaman ay hindi naniniwalang doon lamang nagtatapos ang kanyang potensyal kaya inutusan niya ang dalawang hangal na imulat ng mabuti ang kanilang mga mata upang personal nilang makita ang tunay niyang kakayahan. Kaagad na nagbago ang liwanag ng potential stone at napalitan ito ng isang nakakasilaw na asul na liwanag na higit na mas makapangyarihan kaysa sa Dominator Light. Agad na nanlaki ang mga mata ni Wei Hao at Huang Kei habang napapa-atres sa matinding pagkabigla. Ang matandang examiner naman na kanina lamang ay minamaliit ang ating bida ay biglang nakaramdam ng matinding takot nang makilala niya ang bagong liwanag. Isa itong Highness Light na sumisimbolo sa potensyal na maabot ang Martial Highness Realm at isang antas iyon na higit na mas mataas kaysa sa Martial Dominator Realm. Habang patuloy na nagniningning ang Highness Light ay malamig na tiningnan ni Qin Yan ang tatlong hangal na nanginginig na sa sobrang takot. Tinanong niya ang mga ito kung may lakas pa ba silang loob na pagtawanan siya ngayong harap-harapan na niyang ipinakita kung sino talaga ang katawa-tawa sa kanilang lahat. Walang ni isa naman sa kanila ang makasagot kaya nagpatuloy si Qin Yan sa pagsasalita at buong kumpiyansang sinabi na para sa kanya ay hindi pa rin sapat ang resulta ng potential stone gayong alam niyang hindi pa roon nagtatapos ang kanyang limitasyon. Kasabay ng mga salitang iyon ay muli na namang nagbago ang liwanag ng potential stone at napalitan ng isang napakabanal na sacred light na mas mataas pa sa Highness Light. Pagkakita rito ay agad na napatayo ang Saintess mula sa kanyang kinauupuan at hindi makapaniwalang minasdan ang banal na liwanag.
Malaking palaisipan sa kanya kung paano nagawang maabot ni Qin Yan ang potensyal na maging isang martial sacred realm expert gayong ang martial spirit na taglay nito ay hindi naman ganoon kataas. Gayunpaman ay batid ni Qin Yan ang tunay na dahilan kung saan alam niyang kung pagbabatayan lamang ang karaniwang kaalaman ng Kenlan continent ay hindi sapat ang kanyang kasalukuyang martial spirit upang maabot ang martial sacred realm. Ngunit bilang tagapagmana ng Divine Battle Spirit ay hindi siya kabilang sa mga nilalang na nililimitahan ng ordinaryong mga batas ng cultivation kaya hanggat nananatili ang kanyang determinasyon ay wala ring hangganan ang kanyang pag-unlad. Hindi pa man nakakabawi ang lahat sa matinding pagkabigla ay muli na namang umangat ang antas ng liwanag na inilalabas ng potential stone. Sa pagkakataong ito ay isa na itong progenitor light at hudyat na taglay na ni Qin Yan ang potensyal na maabot maging ang maalamat na martial progenitor realm sa hinaharap. Ang matandang examiner na kanina pa natutulala sa kanyang kinatatayuan ay lalo pang nakaramdam ng matinding takot habang pinagmamasdan si Qin Yan. Batid niyang ang martial progenitor realm ay kabilang sa tatlong pinakamataas na realm sa buong Kenlan continent at sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng isang taong nagtataglay ng ganoong kataas na potensyal. Habang ang lahat naman ay hindi pa rin makabawi sa matinding pagkabigla ay hindi pa rin humihinto si Qin Yan. Para sa kanya ay simula pa lamang iyon ng kanyang landas at malayong-malayo pa siya sa tunay na hangganan ng martial arts. Hindi nagtagal ay muli na namang nagbago ang liwanag na inilalabas ng potential stone at sa pagkakataong ito ay lumitaw ang isang napakalaking imahe ng gintong dragon na bumababa sa kalangitan kasabay ng pagsabog ng monarch light. At dahil sa napakalakas na pressure ng monarch light ay agad na nanghina si Wang Rong na pinakamalapit sa bato at napaluhod sa lupa. Kasabay nito ay tuluyan ng tumatak sa kanyang isipan na napakalaki ng pagkakamaling ginawa niya nang maliitin niya si Qin Yan dahil ang agwat nilang dalawa ay hindi na maaaring sukatin pa. Samantala ang lahat ng nakasaksi sa himalang iyon ay halos hindi na makapaniwala sa kanilang mga mata. Isa-isa nilang naisip kung posible bang maabot ni Qin Yan ang maalamat na martial god realm. Ang matandang examiner naman na pinakamalapit sa potential stone ay tuluyan ng nawala ng masasabi at sa isip-isip niya ay sapat ng maging isang martial monarch realm ang sinuman upang maituring na nasa tugatog ng kapangyarihan sa buong Kenlan continent. Gayunpaman ay hindi pa rin nasiyahan si Qin Yan dahil ang hangarin niya ay hindi lamang maging pinakamalakas sa kontinente kundi maabot ang tunay na tugatog ng martial arts na hindi nalilimitahan ng mundong kanyang ginagalawan. Muli niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa potential stone habang walang humpay na itinutulak ang sarili na lampas sa bawat hangganang sinusubukang ipataw nito. At sa kanyang walang kapantay na determinasyon ay kusang lumitaw sa kanyang likuran ang imahe ng Divine Battle Spirit na tila nakikipaglaban kasama niya laban sa mismong kapalaran. Sa ilalim ng napakalakas na pressure ay sunod-sunod na nagbago ang lahat ng liwanag na inilalabas ng potential stone hanggang sa tuluyan ng sumiklab ang pinakamataas na antas na maaari nitong ilabas. Isang nakasisilaw na godlight ang bumalot sa buong Martial Serendipity Pavilion hudyat ng potensyal na maabot ang Martial God Realm na siyang pinakamataas na realm sa buong Kenlan continent. Sa tindi naman ng liwanag na lumabas ay wala nang sinuman ang nagduda na iyon na ang sukdulan ng kapangyarihang maaaring maabot ng isang martial artist. Ang lahat ng kalahok na naruroon sa loob ng Martial Serendipity Pavilion ay unti-unting nanghina habang nakatitig sa godlight. Ang matinding pressure nito ay nagdulot ng takot na hindi pa nila kailanman naranasan sa buong buhay nila. Batid ni Qin Yan na maraming tanong ang bumabagabag sa isipan ng lahat. Hindi nila maunawaan kung paano nagkaroon ng kwalipikasyon ang isang taong nagpakita lamang ng 8th grade yellow rank martial spirit upang maabot ang potensyal ng martial god realm. Dahan-daang humarap si Qin Yan sa lahat ng naruroon at buong katatagang nagsalita. Ipinaliwanag niyang maaaring sa hinaharap ay hindi man lamang niya maabot ang martial emperor realm ngunit maaari ring maabot niya ang martial god realm o kahit mas mataas pa rito. Para sa kanya ay walang sino man ang maaaring magsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap dahil nakasalalay iyon sa bawat desisyong ginagawa ng isang tao sa kasalukuyan. Mariin din niyang ipinahayag na ang potential stone ay walang kakayahang sukatin ang tunay na potensyal ng isang nilalang at isa lamang itong kasangkapan na ginagamit sa trial ng Martial Serendipity Pavilion. Kasabay ng marahang pagtitik niya ng kanyang mga daliri ay binigkas niya ang huling mensaheng tumatak sa isipan ng lahat.
Sinabi niyang napakahirap hulaan ang magiging kapalaran ng bawat nilalang pero may isang bagay na tiyak siya. Ang kanyang potensyal ay hindi kailanman magkakaroon ng hangganan hanggat patuloy niyang inaabot ang mas mataas na tugatog ng kapangyarihan. Kaagad na pagkatapos niyang magsalita ay biglang nagsimulang manginig ang potential stone bago tuluyang sumabog at nagkapira-piraso sa harap ng lahat. Ang mga elders na nanunood mula sa labas sa pamamagitan ng mirror artifact ay sabay-sabay na natahimik. Hindi lamang sila nabigla sa pagkawasak ng potential stone kundi maging sa mga salitang iniwan ni Chinya na tila direktang sumira sa lahat ng paniniwalang matagal na nilang pinanghawakan tungkol sa tunay na kahulugan ng potensyal.